tuturo ng in detail next year kasi ina-expect na ng mga prof na alam niyo na 'to. So, 'yun tatandaan niyo first of all, 'pag hindi naka-state sa problem na, lift to drag, ang maximum lift to drag ratio, hindi niyo puwedeng i-equate ang CDI sa CDO. Wait lang. Hmm. Nakikita niyo ba ang screen ko? Yes po. Okay, first of all, susulat ko muna yung given. Ang given natin is medyo madaming tawag dito, conversion, pero kailangan niyo ng tandaan yun. First is the wingspan. Wingspan natin is 53.3 feet. Panoodin niyo yung pagko-convert ko ha, para kasi kita ko yung madami sa inyo is conversion pa lang, hindi na talaga umokey. 45,800 inches square. Normal gross weight. Ito, merong hindi rin alam paano mag-convert ng weight. Guys, magkaiba ang kilogram mass sa kilogram force ha. Hindi mo pwedeng directly convert yung kilogram mass. This is kilogram mass. Hindi mo pwede yan i-convert directly sa Newton ha. This is the parasite drag coefficient ha. Para lang ano nyo. Baka mamaya may hindi pa alam niyo. Panoodin niyo yung compute natin kasi this is the first and last time na in detail ko i-explain to. Para lang dun sa mga hindi may alam. Okay, for the weight, this is the gross weight, di ba? Guys, hindi niyo yan pwede directly i-convert into newtons. Ang ano natin, force is equals to MA. So this is mass. So ita-times natin yan sa 9 point sa gravity. Hindi yan i-convert directly. So pag i-convert natin yan is tiningnan ko talaga to as in yung mga nagko-convert sa inyo. Chine-check ko kung paano yung conversion nyo. As in, iniisa-isa ko yun. Kaya medyo matagal ako nag-check. Tapos nga pala guys, dun sa mga nag-store, pumayag naman ako mag-store, pero pag sa solution niya naman, ilagay niyo naman yung value. Yung store na kunwari, this is store A, mga nakaganyan kayo, di ba? Yan, nakaganyan kayo. Palatandaan nyo lang yan, hindi ko yun palatandaan. Kasi yung iba, sa solution, naka A over B na lang, ganyan. Or E over ganyan. Naliyo na ako sa kakahanap ng value. Syempre, chine-check ko din yung, in order na makita ko kung tama ba yung solution, chine-check ko kung tama yung values nyo, yung tama ba yung ginamit yung lift, tama ba yung ginamit yung coefficient of lift or coefficient of drag. So, pag sa solution nyo, parang dun sa mga naliyo ako, or yung iba, hindi naman siya nakakaliyo kasi malinis yung solution niya. Pero nilagay lang yung A or over B, ganyan. 4 lang yun kahit tama yung solution, yung overall solution. Kasi
para fair dahil dun sa iba talaga naliyo ako. So yun, sa solution niyo, yung store niyo is palatandaan niyo lang yun ha, hindi ko yun palatandaan. Okay, so, okay, going back. Dito is, weight natin is 87,309 kilogram meter per second. Here. So, ito na yung weight natin ha. Next is, convert naman natin yung B. Okay, sorry, medyo magulang solution ko. Pero this is, para lang makita nyo in detail. So, 53.3 fit. So, ganito ako mag-convert ha. Kung meron pa diyang di marunong mag-convert, ito lang yung mga tinatandaan ko, hindi ko tinatandaan lahat. Fit to meter lang tinatandaan ko. Fit to meter, meter to miles, and miles to knot. Yun ang tinatandaan ko. Para hindi ako masyado madaming tinatandaan. And inches to feet. Yun ang mga tinatandaan ko. And from that, nasasagutan ko na lahat. So, this is makakancel. So, 16.25 meter. Ang ating, sana lahat kayo marunong na mag-convert ha. Kasi this is basic physics. So, yan. Meron akong nakita, tama yung wing area pero mali yung wingspan. So mali na rin lahat yung yung solution nila. Pero tama yung formula. Ay, compute na pala to. So ito CDO ko. Copy ko lang. 0.02 and then is 0.81. Tapos, okay, yung speed pala, yung velocity pala natin. 211, 212, ayun. Meron akong nakita dito, kinonvert into from miles to meters. Tapos ginawa niya hindi niya na kinonvert yung R. Ginawa niya ng meters to meter per seconds. Hindi niya kinonvert yung R, pero nilagay niya lang meter per second. Siguro nainip na. Ginawa ng meter per second diretsyon. Dun sa mga hindi marunong mag-convert ha, dapat laging ganyan. Kung hindi kayo marunong mag-convert, anuhin nyo na. Practicein nyo na on your own. Kasi hindi ko na ituturo in detail. Pero this is yung conversion ko ng very detailed ha. So, panoodin nyo na. Oops. Tapos, okay. So, CL na tayo. Find CL, coefficient of death. Yun. Di ba sa problem, ang condition is static and steady level flight at sea level. Pag ganon, always, wait lang, always, lift is equals to weight, thrust is equals to drag. Kaya pag sinabi na, di ba nakalagay dito is thrust required, total drag force, and then naka-open, close parenthesis, thrust required, drag yun. Kasi equal yun, di ba? Pagka static steady level.
Okay, so going back, CL natin is ang formula natin, pag hindi sinabi na left to drag ratio is maximum, ang ating CL is yan ang formula natin. Saan ba nanggaling 'to? Saan ba nanggaling yan? Eh, di ba galing lang din yan sa formula ng lift, which is 1/2 density V squared SCL. So, kung i-derive natin, which I hope alam niyo namang lahat, yun, pupunta na dito. Pero I think sinabi ko naman yung mismong formula ng CL, di ba? Pero just so you know, meron nung nagta-test is tinanong ako if same lang ba ang makukuha sa L over D at CL over CD. Magiging parehas lang yan kasi iisa lang yung pinanggalingan niya na formula eh, di ba? So kung hindi maging parehas yan sa inyo, ibig sabihin, mali kayo ng ginamit ng formula. Okay, so 2, ano bang weight natin? Kaya to naging W kasi nga, lift is equals to W. Diba? Yan. Para dun sa mga hindi alam. Okay, so, wait, nasan ba yung ating weight? 87 daw. 7,309 Newton. 1.225. Alam naman ninyo kung saan to nakukuha, no? I mean, this is the S, this is the area, this is the velocity. Meron ako nakita na tama lahat, tamang solution, tamang formula, tama ang values, hindi naka-squared. So, hindi tama yung mula CL niya hanggang dulo. So, don't forget na naka-squared yung velocity lagi. Lagi naka-square yan. So, if we'll compute, so, final answer here is 0.5365 0.5371 or simply 0.5366. Coefficient of lift, meron pang mga nagkakamali pag coefficient, walang units. Kung magda-dimensional analysis ka dyan, mako-cancel lahat yung mga units dyan sa solution. Kaya sabi ko is mas mahalaga na alam niyo kung paano mag-dimensional analysis. Chine-check ko din. Yung iba nga nagda-dimensional analysis pa pero hindi ko na nare-require sa major exam syempre kasi medyo mahaba siya. Okay, dito naman, CDO. CD is equals to CDO plus CDI. Meron naglagay dyan, tinimes to lang yung CDO. Edi 0.04. Hindi ko siya tinamaan. Binigyan ko siyang point for the effort. Pero mali siya. Lagi niyong i-check yung conditions sa problem. Kasi may similar problem din ito na dun sa from the activity ata or set work. So nagtaka ako bakit may mga hindi pa rin nasasagutan. Eh nakapagsagot naman sa activity. So it's either nang gaya na lang or hindi talaga nagigets. Okay, this is the formula ng CDI, CL squared over pi EAR. Ang aspect ratio natin is B squared over S. Anong wingspan natin? 16.25 meter squared. And then wing area natin is 29.5635 meter squared. So makancel na yan. AR natin is equals to 8.9320. CD natin here is 0.02 plus 0.53655 0.5371. I hope nakakasunod ang yung mga hindi nakasagot ha kasi
I'm telling you, hindi kayo lulubayan nito. Mahalagang by heart, alam niyo na yung formula and yung mga conditions. And then, ang aspect ratio natin is 8.9320. Kahit na medyo malapit lang yung sagot na nakuha. Kasi 'di ba pagka tinimes ko lang tong CDO is 0.04, minamalian ko pa rin kasi mali naman yung ginamit. Binibigyan ko lang ng 1 point. Kasi it's very important na tinitake into consideration yung mga conditions kasi kahit na medyo malapit nga yung sagot. Okay, next. Ano pa bang hinahanap? Drug. Drug muna natin. Drug muna yung hanapan natin. So, ano bang formula ng drug or ng trust required here? 1/2 density V squared. Laging squared yan, ha? SCD. Ang laking panghihinayang ko talaga dun sa sa solution na hindi nag-square. As in, yun lang yung nagkamali siya talaga. As in, tama ang everything. Pero syempre, pag dito pa lang sa sa coefficient of lift ka magkamali na hindi mo ma-square, mali na lahat. Kasi connected siya. So, 1/2 density 1.225 kilogram. Ang velocity natin is 94.7967 per second. S natin S is 29.5635. And then yung CD natin kanina is 0.03266. 0.6. So with that, ang ating drug is 5304.76293. Ito. And then, lift to drug ratio natin. Lift to drug ratio natin is L over CD or L over D. Kasi, equals lang yan. Diba? So, if we'll compute, ang CL natin is 0.5366 over 0.03266. Almost the same lang yan if i-compute. May discrepancy lang yan kasi syempre nag-cut tayo ng decimal places. Pero if i-compute yan, same lang yan dapat. Pag mali yan, pag hindi yan equals or hindi yan similar, mali yung ginawa niya. Meron ako nakitang lift to drag ratio na units. I mean, maka-cancel siya. So, sagot natin here is 16.4254. Kung i-compute niyan parehas, ganyan lang din kakalabasan niyan. So, if magkaiba ang sagot niya, ibig sabihin, mali yung ginawa niya. Ito lang yung solution natin sa problem niya. Meron bang hindi nakaintindi? Sana nilinawan kayo ngayon. Naintindihan niyo ba? Yun. Hindi ko na sana explain kasi may mga naman kayo, may mga activity pero in-explain ko lang kasi parang ang daming naguluhan. Actually, medyo, hindi ko alam kung sa section or sa kabilang section, pero medyo madaming gumamit talaga ng CDI is equals to CDO. Yan. Huwag kayong ma-assume. Okay? Unless otherwise stated.
Wait lang guys. Yan, may questions ba? May questions siya. Sa exam, madali naman eh. Almost perfect nga yung madami eh. Yung iba, nagkamali lang sa identification. Tapos dun sa multiple choice, may bonus naman na isa. Kasi mali yung choices ko. So, yan. May questions, clarifications. Naintindihan yung problems? Yes, Paul Hernandez. Ma'am, magtatanong lang po, paano po yung sa LD po, yung lift to drag ratio po? Paano po pag ginamit po yung LD max? Ayun nga, hindi naman kasi siya, I mean, tinignan ko and it's almost similar yung answer, di ba? 16 point something din. Tama. Yun din yung sagot eh. Pero binibigyan ko ng points pero basically mali siya kasi hindi naman ni-state na maximum lift to drag ratio yung i-compute. So, kahit similar yung sagot nyo, nagkataon lang na malalapit yung given. Pero sa ibang given, mali siya. Mali siya kasi hindi naman siya ni-state na yung ratio, lift to drag ratio is maximum. Yun. May points din naman yung iba. Ito parang etong isa, si Makatanga, ganun yung ginawa niya. Ang score niya is 43. Dahil ganun nga yung ginawa niya. Pero, yun lang, doon lang siya nagkamali eh. Kasi, ang ginamit niya rin naman na formula ng CD is CDO plus CL squared over pi EAR. So, kung inassume mo na CL over D max, dapat CDO plus CDI na lang yun. Pero ginamit niya is yung formula ng CL squared over pi EAR. So, yan, basically mali siya. Pag hindi siya sinabi sa problem na assume that the lift to drag ratio is at maximum, hindi mo siya gagamitin. Hindi mo gagamitin yung lift to drag ratio na, ay yung maximum lift to drag ratio na formula. Mag-stick lang tayo dun sa basic formula. Naintindihan ba? Yan. May question pa? Basta before kayo mag-compute and before kayo gumamit ng formula, check niyo muna yung mga dapat niyo i-consider. For example, pag nag-dynamic po tayo, dynamic performance, hindi na lift is equals to weight, drag is equals to thrust. Hindi na yan applicable yung condition na yun. So, before kayo mag-compute, check niyo yung mga conditions na i-consider para malaman niyo yung mga formula na gagamitin niyo. Okay? So, yun lang. Yun lang naman ang napansin kong mali ng madami. Sa multiple choice, hindi ko alam kung naiintindihan niyo or magagaling kayo magpula. Pero, madami almost perfect din sa multiple choice eh. Pero sa identification, parang hindi ko alam kung anong nangyari. Litong-lito pa sa parasite drug at sa industrial. Edi, ano na. Yan. Make sure na alam niyo yung mga difference ng mga yan. Okay? So yan, wala ng questions. Screenshot niyo na tong mga gulo kong formula kung hindi niyo naintindihan yung sa exam. Para ma-review niyo. Pero basically, yung conversion ganun lang. Tandaan niyo ha, magkaiba ang kilogram force sa kilogram mass. Hindi ka pwede mag-convert directly ng mass into force. Check niyo lagi yung magda-dimensional analysis kayo lagi. Hindi pwede na direct conversion. Kasi meron ako nakita, parang ano pa nga yan eh, pound force to Newton pa nga yung ginamit na conversion yun eh. 3 times sa 4.4. Yan. Mali yan, okay?
Siguro nalito na kung anong gagawin sa buhay. Yan. Wala na bang question? If wala na question, I'll end the meeting. Hindi mo na ako mag-discuss. Okay na? Wala na question? Class rep, pakidaanan na lang yung inyo. Test paper bukas. Okay, thank you. Tsaka yung yung sa solution nyo, huwag nyo ilalagay yung letters, ilagay nyo yung values. As in, I swear, naliyo na talaga ako. Kasi check ko yun, may comments pa nga ako. Don't forget to square always the velocity. May mga pag ganun pa ako. Nire-replyan ko pa yung mga naglalagay na, ma'am, nasa likod po yung solution. Nagkamali po ako here. Nire-replyan ko pa yun. Okay, so, yun. If wala na question, let's end the meeting na. Thank you. And we'll move forward next week or tomorrow.